Ay, hindi ka pa marunong lumangoy! Doon na lang ako sa mababaw. Papuntayin naman po kay ni Tita Camilo. Hinanap ka nga pala ni Jing kanina. Sabi niya, puntahan mo daw siya. Mukhang may kailangan eh. Kasama mo si Jing? Oo! Hindi na nagbabantay kay Daisy. See you later, Daisy. Kapag nalulunod ka na. Si Daisy yun ah! Kung wala si Ivy doon, baka nadisgrasya na si Daisy. Ilang beses mo sinasabi sa akin, pabaya akong ama. Pero mas malala ka pa pala. Pero alam mo ba, nagbabalak na si Bong umuwi ng Maynila. Ha? Oo, narinig ko. Nag-uusap sila ni CJ, kaya Ivy, gawin mo lahat ng makakaya mo para pigilan siya. Ni Bong, tatay yun eh. Talagang mag-aalala yun. Pero huwag kang mag-alala. Pag lumamig na yung ulo nun, I'm sure babawi yun sa'yo. Tapos magiging okay na din kayo. Cheer up, okay? Everything's eventually gonna be okay. Hindi nga okay eh. Siguro mabuti pa. Uwi ka na lang muna. Oo nga. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka pa okay. Hindi nga magiging okay. Sige na please, wag na lang muna natin ipilit. Sige. Tawagan mo na lang ako pag kailangan mo ng kausap. Daddy, galit po ba kayo kay Tita Camila? Sana hindi na po. Kasi nag-sorry na siya sa akin. Diba, sabi niyo po kapag nag-sorry, dapat fino-forgive? Anak, hindi mo alam kung gaano kita kamahal. Alam kong marami akong pagkukulang sa iyo bilang ama. Alam ko hindi ako naging perfect father sa iyo. Pero anak, mahal na mahal kita. Nawala na sa akin ang mami mo. Ayokong mawala ka rin sa akin. Kaya hindi mo maaalis sa akin na magalit kay Tita Camila mo dahil sa kanyang kapabayaan. Pero, paano po? Pagbabawalan niyo na naman po ako makipagkita kay Tita Camila. Anak, imbis na si Tita Camila ang iniisip mo, tinahanap mo, bakit hindi na lang si Tita Ivy mo? Diba, nandito lang naman siya sa bahay. Narinig mo naman siya, diba sabi niya, love na love ka niya. Mabait naman siya at mapag-alaga. Nga po eh. Kaya, gusto ko po siya. Love po pala niya ako. At nice siya sa akin. Well, speaking of Tita Ivy, hindi ba meron kang sasabihin sa akin tungkol sa kanya? Wala po. Wala na po yun. Oh, ano naman yung dala mo? Breakfast o dessert? Pero alam mo, hindi na namin kailangan yan eh. Kasi tapos na kaming kumain. Pwede naman mamaya nyo na lang kainin. Oo, sige. Ako na lang magkapasok. Pwede ka na umalis. Gusto ko sana ako magbigay sa kanila. Camila naman, di ba nga mainit pa ang ulo sa'yo ni Bong? Gusto mo bang magkasagutan na naman kayo ulit? Ha? Kung ako sa'yo, huwag ka na lang muna magpakita sa kanya. Sa totoo lang, ayaw ko talaga makita muna ni Bong eh. Eh, hindi naman si Bong ang pinunta ko lang dito eh. Gusto ko rin makita si Daisy. At saka isa pa, gusto kong alagaan si Daisy kahit galit sa akin si Bong. Okay? Hoy, saan ka pupunta? Huminto ka dyan. Alam mo, yung inaalagaan mo si Daisy, kaya ko naman ibigay yun sa kanya eh. Actually, masigit pa nga yung kaya ko ibigay sa kanya. Dahil kung naaalala mo, ako nga yung nagligtas sa kanya, di ba? Kaya huwag mo na silang alalahanin. Dahil ako nang bahala sa kanila. Akin na nga yan. At sandali. Ayan. Diba, teka. Oh, ito nga, galing nga. Ito naman.
ko. Ang galing. Lalaro kayo dyan. Daddy Bong, pwede ba kami pumunta kay na Tita Camila? Namimiss ko na kasi yung garden niya eh. Ay naku, wag na kayo magpunta doon. Ha, wag na. Dito na lang kayo. Ay, pwede naman kayo maglaro sa garden dito. Bakit ka lang pa doon sa garden ni Tita Camila mo? Pero, namimiss ko din si Tita Camila. Ayan ka na naman, Winnie, ha? Pinipilit mo na naman yung Camila na yan. Alam nyo namang may problema ako doon sa tao. Tigilan nyo na yan. Andiyan naman si Ivy. Kung may kailangan kayo, sa kanya kayo lumapit. Pero, iba pa rin si Tita Camila. Winnie, makinig na lang tayo kay Daddy. Okay din naman si Tita Ivy. Mabait siya. Parang si Tita Camila. Huwag na tayong sumuway para hindi na magalit si Daddy. Tama, ha? Tama ang sabi ni Daisy, Winnie, ha? Nako, tigilan nyo na yan. Inaantay nyo pang magalit ako sa inyo. Ha? Huy! Konting energy at happiness naman dyan. Alam mo, simple lang naman ang solusyon dyan eh. Kaya ka nagkakaganyan kasi namimiss mo sila Sir Bong at si Daisy. Punta mo na lang kaya sila. Hindi na rin. Tama naman si Ivy eh. Sabi niya, manggugulo lang daw ako. Kaya wag na lang. Tsaka isa pa sabi rin ni Ivy, ayaw daw akong makita ni Bong. Ay nako, huwag ka nga magpapaniwala doon, no? Gawin mo lang kung anong gusto mong gawin. Di na rin. Tama yun. Buti pa nga na lumayo na lang ako. Kasi, parang nakikita ko na rin naman na aalagaan ni Ivy yan si Daisy. Biro mo, niligtas nga niya, di ba? So, iiwan mo na lang sila. Ganon. Mas mabuti na nga siguro na lumayo na lang ako. Kasi parang okay na naman talaga yan si Bong at saka si Daisy kay Ivy. Masaya na sila ngayon. Hindi na nila ako kailangan. Oh, tita, malapit ko na pong matapos. Tita, maganda po ba? Oo, naku, may talent ka pala sa pagpapaint, ano? Ipagpatuloy mo lang yan. Oh! Anong pinagkakabisiyan ng anak ko? Ito po, nagpe-painting ako. Painting? Ay, wow, ang ganda naman ito, anak. Ang galing-galing naman. Ay, pinakita mo? Oo naman, no? Alam mo, kanina ko pa nga pinipicturean si Daisy, eh. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng mga gawa niya, no? Gagawin ko kasi profile picture yan. Talaga? Proud na proud kasi ako sa anak mo, eh. Tita Ivy, tingnan po lang ako. Daisy, ano ba yung ginawa mo? Tingnan mo nangyari sa damit ni Tita Ivy mo. Mag-sorry ka. Sorry po, tita. No, Daisy, it's okay. Bong, huwag mo nang pagalitan yung bata. Hindi naman niya sinasadya, eh. Magbabihisa lang muna ako, ha? Bakit kaya ganun? Kahit madalas ko nang kasama si Tita Ivy, parang hindi ko pa rin siya gusto. Mayroon talagang kakaiba sa kanya eh. Hindi ko nga lang alam kung ano. Baka naman gusto ko lang talaga si Tita Camila. Kaso patay na naman ako kay Daddy Bong kapag kinulit ko siya tungkol doon. Ba't nga pala hindi mo kasama si Camila? Atin na lang, Mang Ador, ha? Oh. Kasi pakiramdam ko kasi nawala na ng gana si Bessie, simula na galit sa kanya si Bong. Lalo na, andito naman daw yung si Ivy. Bakit naman siya ganon? Iba naman siya at iba naman si Ivy. Yun na nga yung ini-explain ko sa kanya, pero alam mo, feeling ko na insecure na talaga si Camila kay Ivy. Hindi ko nang alam sasabihin ko sa kanya para ma-encourage siya ulit bumalik sa dati. Alam ko kasi, mahalaga pa rin naman sa kanya si Ivy saka si Bong. Yun nga lang, yung pakiramdam niya kasi,
Hindi na siya kailangan dito. Pinanghihinaan na ng loob si Tita Camila kaya hindi na siya dumadalaw. Naku, hindi pwede mangyari to. Dapat may gawin ako para lumakas ulit yung loob niya. Ano naman kaya gagawin ko? Palagi ko nakikita na kinakausap ni Daddy Bong si Daisy kapag natutulog. Sana talaga gumana to. Tita Camila, huwag kang sumuko kay Daddy Bong at saka kay Daisy. Huwag mo silang iwan. Huwag mo silang pabayaan. Alam kong mahal na mahal mo sila. Yun ang gamitin mo para huwag kang panghinaan ng loob. Alam ko na ikaw ang karapat-dapat na mami para kay Daisy at wala nang iba. Please naman, huwag mo sila ipagkatiwala kay Ivy. Please. Parang may nadidinig akong boses sa pagtulog ko. Parang totoo may nasasalita. Ano sabi? Meron daw binigay na winning combination sa loto. Hindi, parang parang wag ko daw pabayaan si Daisy tsaka si Bong. At ingatan ko daw sila kay Ivy. Ang weird nga kasi parang totoo talaga pero parang tulog naman ako pero narinig ko talaga. Teka. Baka si Rose. Baka dinadalaw niya ako para ibilin yung mag-ama niya. Kaya? Okay ka lang? Hello? Naniniwala ka pa talaga sa multo? Walang multo. Oo nga naman. Walang multo, oh. Hindi naman nga talaga totoo yung mga ganyang multo, no? Pero dinig na dinig ko talaga ha, parang totoo ha. Pero baka nga hindi kasi panaginip lang yun. Pero yung boses parang totoo na may nag-a-advise sa akin. Ay, alam mo, mabuti pa. Ayoko na lang isipin. Kasi sumasakit na yung ulo ko talaga. O siya, may kukunin lang ako sa loob ha. Okay. Multo? Jing! Ay, naku! Wala raw multo? Parang pusa na hindi maihi. Huh? Imagine mo, natapunan ng paint yung damit ko. Kakabili ko lang nun eh. Ang mahal-mahal nun. Nako, don't tell me, tinirayan mo na naman yung bata. Of course not. Di ba nga, sweet-sweetan yung image ko sa kanya, no? Pero alam mo lang, gusto ko na siyang paluin eh. Pinigilan ko lang yung sarili ko. Nakakainis talaga siya, no? Sakit sa ulo yung bata na yan. Medyo pagod na nga ako na magbait-baitan dyan eh. Alam mo, kanina ka pa nagrereklamo. Ayaw mo na ba magtrabaho? Sabihin mo lang, I can find someone else to do that. Ay, hindi naman sa ganun, Daphne. Siyempre, okay naman sa akin yung binibigay na trabaho niyo ni Ma'am Mercedes, di ba? Mabuti naman kung ganon. Sino yan? Nandito na rin kayo? Yes! Wow, Daisy! Ikaw lang gumawa niyan? Kami ni Tita Ivy. Tinulungan niya ako. Hindi mo ba namimiss si Tita Camila? Namimiss din. Konti lang. Kasi nandito naman si Tita Ivy eh. Kaya masaya pa rin. Ikaw, hindi ka ba happy kay Tita Ivy? Okay lang. Pero kasi, mas masaya ako sa mga araw na kalaro natin si Tita Camila. Sana bumalik na siya, no? Kasi pag andyan siya, ramdam na ramdam ko na mahal niya kayo ng Daddy Bong mo. Love din naman kami ni Tita Ivy eh. Paano mo naman nalaman? Sabi niya, at naniniwala ko sa mga sinasabi ni Tita Ivy.
magdadala ako ng pagkain para kay Bong tsaka kay Daisy. Ako nang bahala muna dyan sa shop. Sige na, please, Jing. Oh. Ano, Ivy? Kaya mo pa ba? Sabihin mo, baka gusto mong mapalitan. Nahihirapan ka na ba sa trabaho mo dyan sa batang yan? Nahihirapan po, pero it's all part of the plan na mapalapit sa kanya. Minsan lang kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ko kaya magpasensya eh. Alam mo, naisip ko nga na sana hinayaan ko nilang malunod si Daisy. Pero syempre, naisip ko lang naman ho yun, di ba? Mas maganda nga yun nangyari kasi ako yung naging hero niya. Mas maganda yung scheme ko na butasin yung life vest ng bata na yun. Pero at least, ako yung hero niya ngayon, di ba? Diba? Tama na yung pagbubuhat mo ng sarili mong bangko sa pagsisave mo kay Daisy. Ang isipin mo kung paano mo sisiguraduhin na yung mag-ama hindi babalik ng Maynila. True that! Aba, hindi ata kami papayag na basta-basta na lang makakabalik si Bong sa bahay at sa kumpanya. Aba, pinaghirapan ata namin to, and excuse me, hindi pa po kami tapos magpakasasa sa kayamanan niya. Ano ay? Puro ka reklamo dyan. Sigurado mo bang kaya mong panatilihin niya mag-amang yan dito sa Tagaytay? Of course, Ma'am Mercedes, napatunayan ko na kaya kong dumihan tong mga kamay ko para magtagumpay yung mga plano natin. Ngayon pa naman ba ako papalpak? Yan ang gusto ko sa babae. Malakas ang fighting spirit. Nakakapag-gigil. Yan ang gusto ko sa'yo. Gusto ko tayong lunurin sa pool. Gusto mo? Next time na lang. Busy ako eh. Marco? Mama. Parang may something dyan. Bakit, Mama? I heard something. Ha? Bulaga! Anong bulaga? Hello? Oh. Ano na? Wala naman tao, wala. Wala, Mama eh. Ang ganda mo naman tingnan dyan, Winnie. Para ka, isa sa mga dolls ko. Kung hindi ko alam na pixie ka, mapapagkamalan pa kitang laruan eh. Excuse me? Mas maganda naman ako sa mga plastic na yan, no? Oo naman. Pareho kayo ni Tita Ivy maganda. Alam mo, Daisy, pakiramdam ko talaga masama yung pagtitiwala mo kay Tita Ivy eh. Bakit ba ayaw mo sa kanya, Winnie? Mapait naman si Tita Ivy ah. Baka nga siya na yung mami na hinahanap namin ni Daddy. Oh, no, 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 no! Nakalimutan mo ba dati na hindi napigilan yung sumpa dahil meron siyang tinatago sa inyo? Paano kung hinilan yun yung sikreto niya? Paano kung meron pa siyang ibang tinatago sa inyo ni Daddy Bong? Na pakitang tao niya lang yung pagiging mabait niya sa inyo. Ha? 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 Mali ka, Winnie. Mabait si Tita Ivy. Kasi, bakit kung bad siya, hindi niya ako isi-save. Sana naman kasi, huwag ka nang mag-isip ng bad sa kanya. Bigyan mo siya ng chance. Nakakainis talaga yung Ivy niyan. Kapal-kapal ng mukha niyang Ivy niyan. Sorry ako na sorry sa kanila ni Bong. Tapos, siya pala ang may pakana. Bakit munti ka maaksidente si Daisy? Correct. Sarap hablutin at sabunutan yung hair extension ng babae na yon. Jing, ang kinakatakot ko niyan, baka mamaya kung ano na namang kalukuhan yung gagawin nila sa pamangkin ko eh. Ay, my golly. Ako nga rin, kinakabahan ako. Ano kaya pwede nilang gawin sa pamangkin mo? Ikaw, ano ba plano mo, Camila? Ganito. Tingin ko, dapat nang malaman ni Bong. Hindi ko alam kung anong motibo niyang babae na yan eh. Pero dapat nang malaman ni Bong at dapat palayasin ni Bong yan sa bahay nila para na rin sa kaligtasan ng anak niya. Oras na para malaman ni Bong kung anong tunay na kulay ng Ivy na yan.
Kung iniisip mo na si Tita Ivy ang makakapigil ng sumpa, naku, ngayon pa lang binabalaan na kita. Malakas ang kutob kung magkakamali lang kayo ulit ni Daddy Bong. Alam mo, malaki talaga ang tiwala ko kay Tita Camila eh. At hindi si Tita Ivy ang bagay na mami sa'yo. Si Tita Camila, nakikita ko talaga na totoo yung pagmamalasakit niya sa'yo. Gusto ko rin naman si Tita Camila, pero okay din naman si Tita Ivy. At saka, siya yung gusto ni Daddy. At yun ang mahalaga sa akin na maging happy si Daddy. Ayoko lang na aasa kayo ulit sa maling tao. Hindi karapat-dapat na maging mami mo si Tita Ivy. Tama na, Winnie. Huwag mo na siraan si Tita Ivy. Kung sino yung gusto ni Daddy, yun rin yung gusto kong maging mami. Eh kung ganon, edi wala na pala akong silbi dito. Hindi nyo na pala kailangan yung payo ko eh. Winnie, hindi naman yun yung ibig kong sabihin eh. Huwag ka mag-alala, Daisy. Simula ngayon, hindi na ako makikialam sa desisyon nyo ng daddy mo. Bahala na kayo. Pero, huwag kayong magsisisi sa magiging resulta ng desisyon nyo. Bong? Bong? Sino naman nagsabi sa'yo na pwede ka lang basta-basta pumasok dito, ha? Hindi naman ikaw ang gusto kong makausap eh. Nasaan ba si Bong? Mayroon akong importanteng sasabihin sa kanya. Nakaalis na si Bong. Kasama niya si CJ. Kaya kung may gusto kang sabihin sa kanila, i-relay ko na lang. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nasaan si Bong? Ilabas mo si Bong. Nasaan siya? Camila, bakit ka naman itatago si Bong, ha? Sigurado naman akong hindi ka niya haharapin eh. Besides, alam mo bang galit na galit pa rin siya sa'yo pagkatapos na nangyari kay Daisy? Alam mo, Ivy, alam natin pareho na wala akong kasalanan sa nangyari. Anong ibig mong sabihin? Diba po, mas okay magkakabati ang lahat para walang samaan ng loob, para everybody's happy. Eh, ang sabi kasi niya sa akin, pupunta daw siya sa inyo. Eh, meron daw kasi siya mahalagang bagay na sasabihin sa'yo. Bong, tungkol to kay Daisy. Alam ko na kung sino may pakana nung mutik na siyang malunod. Hindi na ako nababagay dito. Aalis na lang ako. Sana nga tama ka sa pagpili mo kay Tita Ivy. Bong, magkakasabwat sila. Namumukhaan mo pa sila. Parang ganyan yung mga itsura. Handa na ako umalis. Paalam mundo ng mga tao. Do you honestly believe na kaya naman saktan sa Daisy? Bong, kanino ka maniniwala? Sa kanila o sa akin na kadugo ng anak mo?